pangalan ng Panginoon. At awitin po natin ng A New Name in Glory. Tumayo tayo lahat. Panginoon aming Diyos na mabang sa lahat, kaya Panginoon, sa iyong harapan kami nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, sa iyong dakilang pagligtas Panginoon sa aming mga lugar. At kami Panginoon ay dito sa iyong harapan ay linisin niyo po ang puso at isipan na nasadyang napakarumi Panginoon. Patawarin niyo po ang Panginoon sa iyong mga pagkakasala at pagkukulang. Humihingi po kami Panginoon sa iyong karunungan mula sa iyong salita na kayo po ang siyang magbibigay Panginoon ng kaliwanagan sa aming Panginoon upang aming maluwaan ang mensahe na nais yung parating at sa tulong po ng Banal na Espiritu na siyang kikilos po sa amin, na siyang magbibigay sa amin ng gabay mula sa salita Panginoon. At kayo pong pala sa umagang ito, bigyan niyo po ng karunungan, kalakasan ng siyang magbibigay Panginoon ngayong umaga ng iyong dadala ng mensahe Panginoon. Palain niyo po siya at kayo po muna Panginoon, bigyan niyo po ng katugumpayan ang araw po ng magsamba po namin sa iyo Panginoon. Palain niyo po ito Panginoon at ito ay aming sinasamo, pinadalangin sa pangalan ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Sibok, pwede na po tayong upo. Mamaya po na tayo ulit tayo. Yan, good morning po sa lahat. Medyo marami-rami. Nung last week po ay nag-celebrate ang ating simbahan na 52nd anniversary. Doon nasubok yung ating pananampalataya at ang pagkakaisa. Kaya doon sa ating pamagat na total involvement ay nakita ko doon from adult men, adult ladies, tapos yung people ay nakita ko yung pagtutulungan. At hanggang sa gabi ng Sunday, lahat naglilinis, nagtutulungan ang lahat, kaya nakakatuwa naman. Kasi sa simpleng galaw lang ng isang Kristyano sa loob ng simbahan ay napapatunayan niya na isa siya doon, kabagi siya doon sa simbahan na ginagalawan niya. So, simula nung last week po before the Sunday ng anniversary natin, ay galawan na mga sa ibang workers, some of the adults, nagmamalingki na sila. Ang dami na kailangan i-prepare, mga kuwan, ayusin. So, pagod na ang katawan, at halos walang time na pagbasa ng salita ng Panginoon. Wala na halos time. So, though hindi ka na wala ka nag-aanong pagbasa ng salita ng Diyos o kung ano ka nagsalita ng Diyos, but still, ang kagandahan po doon ay hanggang noong Sunday, ang kagandahan doon ay yung ginagampanan mo sa ministry ay hindi pa rin malayo doon sa ministry yung kailangan gampanan that time. At iniingatan ka pa rin ng Panginoon. But still God preserving your act, iniingatan pa rin ng Panginoon yung kilos mo. Doon ka ng salita ng Diyos. Kaya nung Friday, sabi ko, Friday na, tapos hindi pa rin nagiging solidified yung pag-aaral ng salita ng Diyos nung Friday. Tapos, ano bang gagawin ko? Kasi doon, pag nasa kwarto, nasa doon na ako magmumupo, walang pumapasok na good thing sa isip ko. Puro lang magkabigatan, problema. Tamang-tama, umulan yun. Dito si Prudence na nahiga. Tapos, umulan yun, dito ako sa doon galing. Tapos, lumabas ako dyan. Ang ginagawa ko ay
minsan yung lungkot na hindi ko alam kung saan nagmula, ay lumabas ako. Lumabas ako. Tapos wala akong ginagawa, kundi nagmuni-muni lang sa labas. Tinitigyan ko yung patak ng ulan na dumadapit doon sa dahon, ng talisay, doon sa mga kahoy doon sa taas. Tapos, tinitigyan ko lang yung ulan, bumabagsak sa lupa. Tapos, narinig ko yung kulog. Sabi ko, naalala ko yung kabataan ko sa probinsya. Kasi this time, nasa bahay ako, tapos puno ng gubat sa palibot. Kaya, nagmuni-muni lang ako. Sabi ko, buhay pa rin ang Diyos ko. Hindi pa naman pinabayaan ng Panginoon. Kaya so, simula nung Friday, Saturday, Sunday, ay uhaw na ako ng salita ng Panginoon. May nag-preach dito, kasi mga core member hindi pinapapasok dito kasi may gampanan sa ibaba, sa baba, din sa taas. Kaya walang specific na oras para makinig sa salita ng Diyos. But the good thing is, all things work together for good. God meant that for good at hindi niya tayo pinababayaan. Now, ang book po natin pag-aaralan ngayong araw, ngayong umaga po ay sa Sunday School natin, ay Psalm chapter 22. At ang book, bago po tayo magsimula, ang book of Psalm chapter 22 po ay, ito ay may halong prophecy. Na prophecy patungkol sa crucifixion of Jesus Christ. Isa po itong sa Psalm chapter 22 na makukuhanan natin ng mensahe patungkol sa crucifixion ni Jesus Christ, paano siya naghirap. Ito sa Matthew chapter 22. At bago po yan natin simulan, bago tayo magsimula sa ating proper discussion sa Psalm chapter 22, bago din tayo magsimulang manalangin, ay buksan po muna natin ang ating Biblia, kahit nakapulan po kayo, para maunawaan natin ang lulusan sa Psalm chapter 22. Buksan niyo po sa Matthew chapter 27. Matthew chapter 27. Isa sa reason why, bakit ang mga tao na hindi pa nakilala sa Panginoon ay napakatigas nila, matigas ang kanilang puso at isipan, at hindi sila basta-basta sumasampalataya sa Panginoon. Kasi hindi nila na-appreciate yung ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Kasi pag narinig lang po nila na crucifixion, ay crucify lang. Pinako lang si Kristo sa kamay, nabutas lang yung paa niya, yung kamay niya. So, yun lang yung kaligitan na pumakas sa isip nila, sa isip ng mga tao. Even tayo dati, hindi pa natin nakilala sa Kristo. Basta na-crucify si Kristo, kaya hindi tayo naniwala lang basta-basta ng pananampalataya, maligtas sa tayo. Kasi hindi natin na-appreciate yung ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Although, alam natin na tinapos si Kristo. Dito sa chapter 27 po ng Matthew, ay makikita natin ano ba yung dinanas ni Kristo. And we Christians appreciated this so much. Kasi isa ito sa nagiging rason kung bakit tayo napalayo sa kasalanan at hindi tayo napapamak doon sa impyerno. So sa chapter 27 po, and then sa verse 27 ng Matthew chapter 27, sabi po dyan, ito yung after na hinatulan si Kristo. Hinatulan si Kristo at pagkatapos na yun siya pinagpipilian, si Barabbas at saka si Kristo, sabi ni Pontius Pilate, pili kayo. Sino ba ang papakawalan natin? Si Barabbas o itong Kristo na ito? Ang ginagawa ng tao, sigawan sila, sigaw, iyak sila ng iyak. Sabi, sige, pakawalan niyo si Barabbas. Si Kristo ang itakot niyo sa krus. Hayaan niya ang dugo ay dadalang para sa amin. Something gano'n. Yung galit nila kay Kristo ba? Nais nilang makita yun, through crucifixion. Sa verse 27 po, sabi dyan sa salita ng Diyos, sabi ni Matthew, then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall. So yun yung ginawa. Kung sinabi pa natin common hall that time, ay yan yung pagtitipon-tipon ng mga Romano na soldier na titignan kung saan nagtitipon-tipon sila. Kung saan sila nagtitipon-tipon. And gathered unto him the whole band of soldiers. Sabi the whole band of soldiers ay hindi lang ito tatlong soldiers, kundi marami sila. Marami sila. So, whole band of soldiers. Sa verse 28 po, and they stripped him. Pag sinabi natin stripped him and put on him a scarlet robe, pag sinabi stripped him, tinanggalan siya ng damit si Kristo. So, bago si Kristo pinako, ay may dress siya muna. At ang ginawa ng mga soldiers dito ay tinanggalan nila ng damit si Kristo, they stripped him and put on him a scarlet robe. So, tinanggalan ng damit si Kristo at pinalitan siya ng robe. Tingnan mo natin kung anong purpose sila. Bakit kaya pinalitan nila ng robe ba, na scarlet robe? Verse 29, and when they had plaited a crown of thorns, they put it upon
his head. So, ang ginawa, tinanggal ng damit ni Kristo, pinalitan siya ng robe, at ang mga sundalo ng Romano ay gumawa sila ng crown na puro ng tinig-tinig. At nilagay ito sa ulo, platted, a crown of thorns. And they put it on his head, nilagay sa ulo ni Kristo, and a reed in his right hand. Kasabing reed, as stick po yan. Basta hindi siya specific na sadyang gawa, basta stick. Basta makahawakan lang siya na kahoy. Example po yan ng reed. And they put it upon his head and a reed in his right hand. So, ano po purpose ito? During that time, pag once na ikaw ay nasa authority ka, ay nakaroon ikaw, tapos meron ikang crown, tapos may dipit ikaw na scepter. It symbolize authority that time. So, ano nangyari? Pinagpalagay nila, kasi nga, sabi, isa sa parating ng si Kristo, itong tao ito ay, sinasabi niya na siya ay anak ng Diyos, ay hari ng mga Hudyo. Yung ginawa nila, yun nga yung ginawa nila. Pinaglaruan nila si Kristo. Alam mo yung mga bata, ginagawa nila si Kristo. Dahil ginawa nila, ginamitan, instead ng crown, ay tinik, robe, tapos scepter, yung stick. So yun yung ginawa nila kay Kristo, pinaglaruan yung batang cosmos ba, na walang alam sa buhay, yun yung ginawa nila kay Kristo. So, and then, pagkatapos sila ginawa niya kay Kristo, ay they put it sa verse, tuloy natin sa 29, sa half ng phrase, and they bowed the knee before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews! So, ang ginagawa nila, sinasamba ko nila si Kristo. Pinaglalaraan nila si Kristo. So, yun yung ginagawa ng mga Romano na sundalo. So, sa verse 30, and they spit upon him, dinuraan nila si Kristo, and took the reed. Yung bibig ni Kristo na nabinigay nila, kinuha nila ni Kristo, at pinalo sa ulo ni Kristo na may tinig. So, yun yung ginawa nila kay Kristo. So, masakit yun. Kasi kung ikaw ay may kuruna ka, may crown ka, na tinig-tinig, and then kukunin sa iyo rin kasi ipapalo sa iyo, tutusok yung tinig sa ulo mo sa balat ng ulo mo. Masakit po yun. And took the reed, kinuha nila yung reed kay Kristo, then pinalo sa ulo niya kay Kristo. So, dugo yun, dadalang sa mukha ni Kristo yun. Verse 31, and after that, they had mocked him. Sipin din lang si Kristo, they have mocked him. They took the robe, tinanggal ulit yung damit ng robe na sinuot kay Kristo ng una, tinanggal ito sa kanya, and put his own raiment, tinanggal ulit yung damit ni Kristo na tinanggal nila, and led him away to crucify him. At hinanda na si Kristo para itapo. So, yun yung dinaranas ni Kristo. So, sa verse 32, and as they come out, they found a man of Cyrene, Simon by name, him they compelled to bear his cross. So nung habang naglalakad si Kristo, papunta sa Calvary, bago siya itapo, ay may isa na rin tumulong sa kanya para buhatin yung cross. At isa si Simon. Isa si Simon na taga-Cyrene. So sa verse 33 po, sabi dyan, and when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of skull. Kasi ito pong Golgotha na ito ay, pag once na nag-persecute ang Romano soldier, ay ito yung place na ito. At ang kasalanan ng Golgotha, place of skull. Nandun lahat yung mga persecute nila. Yung mga pinapako, nandun halos dinadala nila. And then, sa verse 34, they gave him vinegar to drink, mingled with gall, and when he had tasted thereof, he would not drink. So, nung pinako na si Kristo, ay nauhaw siya. Nauhaw ako. Sabi ni Kristo, nauhaw ako. So, ang ginawa ng sundalo ng Roman soldier ay kumuha sila ng mga tela yata yun. Tapos dinali nila sa sarig din, sa stick din. Then dinusok papunta kay Kristo. So, nung tinikman yung Kristo, hindi niya ininom yun. Tubig kailangan ni Kristo eh. So, nakita niyo po ba yung map nila kay Kristo? Na Jesus Christ need a water, but they gave him suka. So, grabe yung pagdaral si Kristo. Sa verse 35, and they crucified him. Pinako nila si Kristo and parted his garments. Tinanggal nila ang damit ni Kristo. Casting lots, may nagtapo naman ng damit, that it might be fulfilled which was spoken by prophet,
So isa na po ito sa prophecy na pag-aaralan natin sa Psalm chapter 22. And they crucified him and parted his garment, casting lots, and it might be fulfilled which was spoken by the prophet. They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots. Yun po yung pag-aaralan natin mamaya. Sa verse 36, and sitting down, they watched him there. So habang nakaupo, may nakaupo at tinitignan si Kristo, may tinitignan nila si Kristo. And set up over his head his accusation written, "This is Jesus, the King of the Jews." So yun yung mark na nakalagay, yung pinakot si Kristo sa ulungan ni Kristo, yun yung nakalagay. This is Jesus, the King of the Jews. At dun sa Revelation, ayun naman po yung sinasabi sa ng gusto na He's the King of Kings and the Lord of Lords. So sa verse 28, then were there two thieves crucified with him, one on the right hand and another on the left hand. Isipin mo, ikaw ay Diyos. Imagine, si Kristo Jesus ay Diyos. Tapos, hindi makasalanan, walang ginawang kasalanan kahit ni isa, ni katiting. Pero ang katabi niya ay magnanakaw. Kung ikaw, sabi ko, kasama yung magnanakaw. Sabihin, magnanakaw ka rin. So, imagine na lang yung situation na nangyari kay Kristo. Pinako na siya, kasama pa niya yung magnanakaw na pinako siya. So, ano na yung purpose nun? Meron din po yung purpose. Bakit nangyari yun? All things work together for good naman. So, sabi sa verse 38, and they were two thieves to crucify with him, one on the right hand and another on the left. And they that passed by reviled him, wagging or their heads. Pag ano yung nakapako sa Kristo dyan, tapos mga sundalo ay tinitingnan, mga ganon. Yun yung sabihin ng wagging or waging or wagging, something ganyan. Tinitingnan ng Kristo tapos sabay ganon. And then, next, verse 48 saying, Thou that destroyest the temple and buildest in the 3 days, save thyself. Ikaw na sinasabi mo, sisirain yung templo at itatayo mo ulit sa 3 araw. Siligtas mo ang sarili mo. Sabi ng isa, sabi nung tumingin sa kanya na nag-waging. Iligtas mo ang sarili mo. And then, if thou be the Son of God, kung ikaw nga ay anak ng Diyos, come down from the cross. Bumaba ka dyan sa cross. Verse 41, likewise also the chief priest mocking him. So, isa din ang chief priest na nag-mock kay Kristo, with the scribes and elders said, ito yung sabi ng mga tao ito, He saved others. Niligtas niya ang iba. Himself, He cannot save. Ang kanyang sarili ay hindi niya mailigtas. Let Him now come down from the cross and we will believe Him. Hayaan mo ka sa cross at maniwala ka sa Kanya na siya nga yung Son of God. Siya nga yung Messiah. Hindi nga bumaba. Sabag, hindi nga si Kristo. Maaaring din yung conclusion ng mga tao na tayo na nagpako kay Kristo. So sa verse 42, he said, sa verse 43, he trusted in God. Let Him deliver him now. Itong tao ito, sumampalataya ito sa Panginoon eh. Hayaan ang Panginoon ay aalisin siya dyan. If He will have him, for He said, I am the Son of God. Sabag sinabi niya na siya ay anak ng Diyos. Kung sinasabi niya na siya ay anak ng Diyos, ay liligtas siya ng kanyang ama. Liligtas siya ng Diyos dyan sa pagkakapako. Yung sabi ng tao. Next, sa verse 44, the thieves also, which were crucified with Him, cast the same in His teeth. Tingnan niyo po yan. The thieves also, which were crucified with Him, cast the same in His teeth. Yun yung sinasabi yung isang kung totoo mo ng Diyos, iligtas mo ang sarili mo, pag-isama mo rin ako. Yung sabi ng isang nasa left, tama ba ako yung nasa left? Iyan niyo ako. And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, ito yung sabi ni, papag-aralan natin ito mamaya sa Psalm 22, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Yun yung sabi ni Kristo, nung nakapako si Kristo sa krus. Next verse 47, some of them that stood there, yung iba na nakatayo doon habang tinitignan si Kristo, when they heard that said, this man calleth for Elias. Itong tao ito, tumawag ito kay Elijah. 48, and straightway, one of them ran and took a sponge pala yung kinuha, di pala tela, sponge pala, and filled it with vinegar and put it on a reed and gave him to drink.
The rest said, let us see whether Elias will come to save. Sabi ng ibang tao, sige, tignan natin kung ililigtas ba siya ni Elijah. Sabi ng ibang tao. 50, Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. So nung umiyak niya si Kristo, ay bumigay na ang kanyang katawan. Namatay niya si Kristo. Bumigay na ang ghost. So yun yung dinanas si Kristo bago sa pinako. And what is the reason why? Bakit kahit sabi sa salita ng Diyos, sa magitan ng pananampalataya magkakaroon ng kaligtasan ng isang tao. And what is the reason why hindi sila sumpalataya doon? Kasi they do not appreciate what Christ did on the cross at Calvary. Hindi nila na-appreciate yun. But to us, nakaiyak, di ba? Kasi tayo sana yung sisigaw dyan eh. Sa impyerno tayo sana sisigaw dyan sa impyerno eh. Sisigaw na sana tayo sa impyerno, sisigaw na tayo kasi masusunod tayo sa impyerno. But si Kristo nagsalun doon. Doon sa bigat ng nararamdaman ni Kristo sa kasalanan na na-impute sa kanya, na kung saan tayo sana yung ipapako doon sa cross, isa lang ang sinabi ni Kristo, Panginoon, bakit po ako pinabayaan? So yun lang sabi ni Kristo nung pinako siya. So, hindi na na-appreciate yun. Kasi, hindi na nanawaan. They are blinded by this world. Sarado ang kanilang puso at isipan sa mundong ito. Kaya hindi nila na-appreciate yung crucifixion ni Jesus Christ. And even us, minsan hindi na natin na-appreciate. Kaya pagwas sa problema naman sa ating buhay, ay bumibigay na. Nawawala ng simbahan. So yun ang nangyari. So, mababaw ang ating isipan ng mga tao. So, now, punta po tayo doon sa bago tayo pupunta sa ating proper discussion po, para maunawa natin yung sa Psalm 22, ay punta po tayo doon sa sa chapter 25 ng Matthew. Chapter 25 ng Matthew. So, kanina, nakita po natin na si Kristo ay walang damit, tinanggalan ng damit, nauuhaw si Kristo, ay siya ay kinulong. Tingnan natin kung ano naman yung nasa puso ni Kristo nung naranasan niyo yun. So ito yung parable of the sheep and goats. So darating ang araw na ang tao ay hatulan ng Diyos sa langit. Ihiwalay niya ang tupa at ihiwalay niya ang kambing. At ang kambing ay mahulog sa impyerno at ang tupa ay manatili sa kanyang kaharian. So yung mga sumampalataya kay Kristo, sabi sa John chapter 10 verse 27, my sheep hear my voice and I know them. At yung mga tupa na kanyang tinawag at ang sumasangguni kay Kristo, sila lang yung makasama ni Kristo. At sila yung mananatili sa kanyang piling. At yung mga hindi sumampalataya kay Kristo ay it-symbolize sila igo. At isa sila sa igulog sa impyerno. Next, sa chapter 25, ng verse 31, tinan po dyan. When the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, they shall be sit upon the throne of His glory. At alam naman natin si Kristo ay nasa karya na ng Diyos ngayon. After ng 40 days, after ng pagkamatay niya, after 3 days, siya ay gumama naman muli mula sa mga patay, at 40 days siya muna nanatili sa mundo. Si Kristo. After ng 40 days, siya ay umakyat na, nag-ascend na si Kristo, siya ay umupo na sa karya ng Diyos, sa trono, at ipinadala niya ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit, pinagay niya ang Holy Spirit. And even in our time today, ang Holy Spirit pa rin yung nag-guide sa atin. So, next, sabi dyan, sa verse 32, and before Him shall gather all nations, and He shall separate them one from another, as a shepherd dividing his sheep from the goats. Kung alam niyo po yung attitude ng isang kambing at saka tupa, although hindi natin na-experience yung tupa, pero according sa mga nakikita natin sa mga pastors, ay ang tupa ay mababait. Marunong sumunod. Boses pa lang ng kanilang amo ay sumusunod na yan. Sumusunod na yung tupa. Pero nung kabataan ko, mga elementary days ko, or di pa ako nag-elementary, may alaga kaming kambing. At ang kambing ay matitigas sa ulo. Paghihila mo yan, mas lalong tumitigas ang ulo niyan. Pero paghahayaan mo siya ay napakagaan naman. Kaso lang, kung gusto mo pumunta dito na lugar, gusto mo siyang hindi mo siya madadala, may hirapan ka. Pero kung hayaan mo siya, gusto niya sarili niya kalooban talaga masusunod pagkambing. Yan yung atis na isang kambing. Pero pag tag-ulan na, huwag mo nang pagtag-ulan, tapos nakalagay siya doon sa labas, tapos maulan na siya. Huwag mo nang hilahin yun. Hayaan mo na siya na
bitiwan mo lang siya at kusang tatakbuyan doon sa nakasanayan niyang pinagsisilungan. So, ganun ang attitude ng kambing. Pero ang tupa naman po ay marunong sumunod. Boses pa lang ng kanyang amo ay sinusundan na niya. So, ganun yung tupa. So, tingnan po natin dyan sa chapter 25. Sa verse 33, and he shall send, 34, then shall the king say unto them, on his right hand, come. Okay, sabi na isang hari. Sabi ng hari, na makilala natin kung sino yung hari na yan. Sabi ng hari, ito yung right. Sabi ng isang hari, blessed of my, then shall the king say, ang hari ko sasabi, the king say, natin na ito ay Diyos. Unto them, on his right hand, come, ye blessed of my father, inherit. Remember sa Revelation, sabi doon na Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. Okay, so yung sabi ng hari dito. Then the king say unto them, on his right hand, come, ye blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So sila naman sa kanan, yung mga tupa, ay yun yung sinabi ng hari na nakahanda na ang mansyon ng Diyos para sa kanila to inherit. Sa verse 35, for I was hungered. Basahin niyo po ito, alalagan niyo sa chapter 37 kanina binasa natin. Sa verse 35, sabi ni Cristo, for I was hungered and He gave me meat. Nauho ako. Nung pinako ako, nauho ako eh. And binigyan niyo ako, nagutom ako, at binigyan niyo ako ng mga kain. I was thirsty, and He gave me drink. Nauho ako, at binigyan niyo ako ng mga iinom. Naalala niyo po yung kainan. I was a stranger, and He took me in. Ako ay Diyos na katong tao sa kumili ito. Ngunit hinayaan niyo akong pinapapasok niyo ako. I was sick, and He visited me. Nagkasakit ako, ngunit binisita niyo ako. I was in prison, nasa kulungan ako, and He came unto me. Pinuntahan niyo ako, binisita niyo ako sa kulungan. Then shall the righteous answer Him. Ito namang sabi ng righteous sa kanya, sa hari. Saying, Lord, when saw we thee and hunger? Kailan pa namin ikaw nakikita na nagugutom? Sabi ng righteous, yung nasa kanan yung mga tupa. Lord, when saw we thee and hunger? Kailan po ba namin kayo nakikita na nagugutom? At ikaw ay aming pinakain? Or thirst, or nauuhaw ikaw, and gave thee drink. When we saw thee, a stranger, and took thee in. Kaya ikaw nakikita namin naligaw na mula sa ibayo, and then pinapapasok ka namin. Binibigyan ka namin ng pansin, or naked, ikaw ay hubad, at ikaw ay ginamita namin. Kaya ito namin nagawa. Kaya ito nangyari. Or when, verse 39, or when, 39, or when we saw thee sick, o nung kailan po ba yung nangyari, nung kita namin na nagkasakit, na sick, or in prison, na ikaw ay nakakulong, and came unto thee, at pinisita ka namin doon, yun yung sabi ng righteous. Sa verse 40, and the king shall answer and say unto them, sabi ng hari, verily I say unto you, sinasabi ko sa iyo, and so much as ye have done it unto one of the least of these, my brethren, ye have done it unto me. Ano yung mga yun? Pinakain si Kristo, dinamitan si Kristo, binisita si Kristo sa tulungan. Ang tanong ng mga righteous na people dito, kaya po naman ito nagawa? Ito naman yung sabi, kasunod. Sa verse, tuloy po natin. And so much ye have done it unto one of the least of these, my brethren. Sabi ni Kristo, sabi ng hari, my brethren, ye have done it to me. Familiar po ba kayo sa situations na sabi ng mga disipulo na, oy, Kristo, Panginoon, Kristo, ang mga kapatid ko ay nasa labas at ang mga magulang nasa labas. Right. At sabi ni Kristo doon, sino ba ang kapatid ko? Right. Tingnan po natin sa sa Matthew chapter 20, Matthew 12:50. Okay. Matthew 12:50. Yan po natin ba? Sino yung wait, 50 po, 50. 150. Yan. So, iatas nga po natin sa 49. Sa 48. Sa
Sabi dyan, but he answered and said unto him that told him, Who is my mother? And who are my brethren? Kasi nga, nagtanong yung iba sa disipulo niya, na ang kapatid mo, mga kapatid mo at ang magulang mo ay nasa labas. At ayun yung sagot ni Kristo. But he said unto him that told him, Who is my mother? Sabi ni Kristo, sino ba ang aking mama? And who are my brethren? Sino ba ang aking mga brethren? 49. And he stretched forth his hand toward his disciples, and said, Behold my mother and my brethren. For whosoever shall do the will of my Father is in heaven. The same is my brother and sister and mother. Right. So, yun yung sabi ni Kristo. Pinabalik mo tayo sa verse 40. Sabi niya ni Kristo, And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these, my brethren, ye have done it unto me. Sino yung kinakonsider ni Kristo na kanyang kapatid? Yung gumagawa sa kalooban ng Diyos, ng Ama sa kanyang buhay. So sa verse 41, Then shall he say unto them on the left hand, yun ito naman yung mga kambing. Sabi naman ng hari sa kanila, Depart from me, ye cursed, unto everlasting fire, prepared for the devil and his angels. For I was an hungered, and ye gave me no meat. I was thirsty, and ye gave me no drink. I was a stranger, and ye took me not in. Naked, and ye clothed me not. Sick, in prison, and ye visited me not. Then shall they also answer, saying, sabi naman ito ng mga unrighteous, Lord, when saw we thee and hungered, kailan ko namin kayo nakikita ng gutom? Or sick, or in prison, and did not minister unto thee? Hindi ka naman pinaglilingkuran? Then shall he answer them, ito naman sabi ng halis kanila, saying, Verily, I say unto you, inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did not to me. And this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Kaya ang mga nasa kaliwa, yung mga nasa kaliwa na tupa, ay sila yung ihuhulog doon sa naglalagablag na apoy. At ang mga nasa kaliwa na tupa, sila yung makasama ni Kristo sa kanyang piling. Now, hindi ibig sabihin na nagawa ang mabuti para mapunta ka sa langit. Hindi po ganun yun. Now, simula na kilala natin si Kristo, we have our responsibility. Amen. We have our responsibility to do the will of God, to believe the Word of God, and to apply the Word of God in our life, to soul win, to teach children, to study Sunday school. Isa po ito sa isa ito sa gabayan natin mga anak ng Diyos. So maraming kautusan ng Panginoon para sa atin. Now, what have we done? Ano na kaya nagawa natin para sa Panginoon? Isa na kaya tayo sa nagbigay sa kanya ng damit na nasa kulungan siya? As long as you are doing the will of God in your lives, isa ka na doon sa nagdamit kay Kristo. May isang bata na nilang kaligtasan, tinuruan mo yun, isa ka na doon sa nagdamit ni Kristo. Isa ka na doon sa bumisita kay Kristo doon sa kulungan. Nung nakuha si Kristo, ikaw isa ka na doon sa nagpainom sa kanya. The question is, ano na kaya nagawa natin sa Panginoon? Na nadamitan na kaya natin si Kristo? Nabigyan na kaya natin siya ng tubig? Nabisita na kaya natin siya sa kulungan? So, yun yung mga realizations na meron tayo mga anak ng Diyos. Napunta po tayo sa ating proper discussion. Doon po sa Psalm chapter 22 po. At tayo kung lahat ay tumayo at ating babasahin ang salita ng Panginoon. Chapter 22, kagaya po natin nakagislan ay ako lang po ulit magbabasa and then sundan niyo lang po ako sa iyong Biblia. Chapter 22 ng Psalm, verse 1. So yung nauna pa natin pag-aralin na ay related po yun dito. Psalm chapter 22, verse 1. Nandyan po ba? Okay po, sa chapter 22 ng Psalm, verse 1. My God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me, and from the words of my roaring? O my God, I cry in the daytime, but thou hearest not, and in the night season, and am not silent, but thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. Our father trusted in thee, they trusted, and thou didst deliver them. They cried unto thee, and were delivered. They trusted in thee, and were not confounded. But I am warned, and no man.
a reproach of men, and despised of the people. All they that see me laugh me to scorn. They shoot out the lip, they shake the head, saying, He trusted in the Lord that He would deliver him, let Him deliver him, seeing He delight in Him. But Thou art He that took me out of the womb. Thou didst make me hope when I was upon my mother's breast. I was cast upon Thee from the womb. Thou art my God from my mother's belly. Be not far from me, for trouble is near, for there is none to help. Many bulls have compassed me. Strong bulls of Bashan have beset me round. They gave upon me to their mouths, as a ravening and a roaring lion. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax. It is melted in the midst of my bowels. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaveth to my jaws. And Thou hast brought me into the dust of death. The dogs have compassed me, and the assembly of the wicked have enclosed me. They pierced my hands and my feet. I may tell all my bones. They look and stare upon me. They part my garments. Among them, they cast lots upon my vesture. But be not Thou far from me, O Lord, O my strength. Haste Thee to help me. Deliver my soul from the sword, my darling from the power of the dog. Save me from the lion's mouth, for Thou hast heard me from the horns of the unicorns. I will declare Thy name unto my brethren. In the midst of the congregation I praise Thee. Ye that fear the Lord, praise Him. All ye that seed of Jacob, glorify Him. And fear Him, all ye that seed of Israel. For He hath not despised nor abhorred the affliction of the afflicted, neither hath He hid His face from him. But when he cried unto Him, He heard. My praise shall be of Thee in the great congregation. I will pay my vows before Him that fear Him. The meek shall eat and be satisfied. They shall praise the Lord that seek Him. Your heart shall live forever. All the ends of the world shall remember and turn unto the Lord, and all the kindreds of the nations shall worship before Thee. For the kingdom is the Lord's, and He is the governor among the nations. All they that be fat upon earth shall eat and worship. All they that go down to the dust shall bow before Him, and none can keep alive his own soul. As he shall serve Him, he shall be accounted to the Lord for a generation. They shall come and shall declare His righteousness unto a people that shall be born, that He hath done this. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong kinakayasang buhay. Thank you for the new day na inyong pinatulog sa amin. Thank you for the strength. Our mind is clear. Malinaw ang aming isip. Aming puso, Panginoon, ay minsan may marumi, Panginoon. Linisin niyo po ito. At sa umaga na ito, open our hearts with understanding. Give us wisdom, favor with You, God, Holy Spirit, and give us joy, confidence that You are our God, the King of Kings, the God that died for our salvation. To You, O God, we trust, we praise Your name in this morning. This all we ask in Jesus' name. Amen. Pinapakain po. Salamat po. Pwede po sa binasa natin kanina sa chapter 27 and then 25 ng Matthew, ay makikita natin doon yung nangyari kay Kristo bago po siya pinako at ano yung dinaranas ni Kristo bago siya pinako. And dito po kasi, dito po sa chapter 22, alam kong maaaring binasa nila yan, nag-advance reading na kayo dyan, or maaaring hindi pa, yung may read it again. At kukuha lang po ako ng hint na this chapter 22 of Psalms ay parte po yan sa mga nine prophecy patungkol kay Kristo. At isa na po yan sa verse 1. My God, why hast Thou forsaken me? Remember kanina po, binasa natin. Isa po yan. And then, isa sa sinabi ko ni David, they cried unto Thee and were delivered. They trusted in Thee and were not
God founded. Kahit si David, itong mga tao, ito si David, ito si Solomon, itong mga leader ng faith natin doon sa Hebrews chapter 11, yung mga forefather natin na may puno ng pananampalataya sa Panginoon ay tao din sila. At wala silang kaibahan sa atin. Wala silang kaibahan sa atin. But because of their deep faith sa Panginoon, napakalaki at napakalalim na pananampalataya sa Panginoon, ay ang nagawa din ng Panginoon sa mga ay napaka-marvelous din. So itong mga tao ito, susunod, tumatay din ito. Inuubo din ito. Nilalagdag din ito. Itong mga tao ito, ay mga simple lang itong mga tao na ito. But because of their deep faith sa Panginoon, ay nagagawa nila yung mga bagay na imposible sa atin sa panahon natin ngayon. Kaya yan po yun. They are simple people. Sabi nga ni David, I am poor and needy. Sabi ni David, I am poor and needy. Sabi ni David, wala akong magawa kung wala akong sa ating buhay. Tayo mga anak ng Diyos, we are poor and needy. Isa tayo doon sa poor and needy. Why? Kasi lahat ng ginagampanan natin sa buhay at lahat ng pangailangan natin ay nakabase lahat sa Panginoon noon. Yung mga hindi pa nakilala sa Panginoon, doon mayaman sila, kasi hindi nila kailangan si Kristo. Kaso nga lang, hindi nila kailangan si Kristo. Kaya lang paglilingkod sa Panginoon. Mayaman sila eh. Kaya lang na-supply, kahit hindi na sila manlayan sa Panginoon. Kasi nga mayaman na sila. Ang gagandahan lang po sa atin mga anak ng Diyos, though yung iba sa atin na mga members ng Banat ay may kakayahan, sa atin naman na sakto lang, yung mga iba na sakto lang talaga, walang mahirap, sakto lang, makakaya sa tatlong beses sa isang araw, ay tayo ay na-consider pa rin na poor and needy. Kasi ang Panginoon pa rin nagsusupply sa atin. Kasi palagi natin ina-appreciate yung pangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. So, balik po tayo mga taon nila. Sabi ko doon sa Psalm chapter 22, magkabagin ko ulit ako ng ibang verse, mga hint na verse natin. Doon po sa verse, doon sa verse 6. But I am worm and no man. Ang hirap na ang simpleng word lang siya, pero napakabigat na. But I am worm. Sabi niya dyan, but I am worm and no man. Siya ay isang uod at hindi siya tao. Sa probinsya po ay mayaman sa hayop sa ang probinsya kahit wala man nagmamayari ng iba or mga animals na pag naglalakad ka, kasi during the time po kasi high school days ko, naglalakad lang kami. At pag naglalakad ka sa kalsada na puno ng mga halaman, may makikita kang patay na lizard, mga anong tawag doon? Yung mga lilit na lizard. Tawag ako lizard. Yung mga bubuli. Tapos, mamamatay lang sila dyan, hindi kaya manok, hindi kaya ibon, may madadaanan kang patay dyan. At makikita mo siya ng kamila, tapos, titignan mo siya, may uod, may mga uod na yung patay. Tapos kami, dahil mga bata kami, baho. Tapos, dadaanan lang yan, tapos pag dito pa lang kami, dami namin yung bako ng patay na insect or ng hayop. Dito pa lang namin namin, ganoon na kami. Hindi na kami hihinga. Hanggang sa makalagpas, tatakbo kami hanggang sa makalagpas doon. Although titignan namin siya, pero ang pakay namin ay malalagpasan yung amoy niya. Hindi namin papansinin, walang tao nang tiyaga titingin doon sa patay na hayop. So yun yung ginagawa namin. So, tingnan niyo po yung praise dyan na sinabi ni David sa praise na yan. But I am worm and no man. Yan kung isipin mo, imagine natin na isang tao tapos walang sino man mga kailipang pumapansin sa atin, no? Mga tao makasalanan. But by the grace of God tayo nga dapat yung ipako doon sa cross eh. Mama! Tayo nga dapat yung sisigaw ng, My Lord, why hast thou forsaken? Sana tayo yung sisigaw doon eh. Tayo sana yung ipapako doon sa cross. But the thing is, kahit ang tao ay wala nang kinapangsanay sa Panginoon, kasi kahit walang tao, Diyos pa rin ang Diyos eh. Kahit wala tayong pakinabang, but still, binigyan tayo ng pansin ng Panginoon. Hindi kagaya dun sa ginawa mong example na hindi na pinapansin yung uod doon sa patay na hayop. So tayo, wala tayo sa Panginoon. But because of His grace, ay binigyan pa niya tayo ng pansin. Amen. Grace. Tayo sinanitingnan ko dyan sa verse 7. All they that see me laugh. No, nakita nila. Ipagpalagay natin na isa ito sa prophecy na about sa crucifixion of Jesus Christ.
Nung nandito si Kristo dito ay hindi, wala mo nagbigay sa kanya ng pansin. Nagbibigay lang ng pansin si Kristo pag gumagawa siya ng mirakulo. Gusto pa nga siya gawing hari. Kasi doon, may pakinabang sila kay Kristo. Ay may makuha sila na pinagdapangan mula kay Kristo. But in a sense na paglingkuran nila si Kristo, ay never comes in their lives yun. Maliban na lang doon sa sumpalataya na kay Kristo. So, verse 7, all they that see me laugh. Nung nakita nila ako, pinagtatawa nila ako. At hindi na lang pinagtatawanan, kundi may scorn pa. May scorn, may kasama pang pambubuli. Right. They shoot out the lip. They shoot out the lip. They shake the head, saying, naalala mo yung kanina? Yung titingin na sa Kristo habang nakakot, tapos gumagano sila, wagging their head. He trusted, they should, nilalamig talaga ako. Paano na ako mainit? Sabag natin naman po oras sabi na. Sa verse 7, they and all they that see me laugh miss to scorn. They shoot out the lip, they shake the head, saying, he trusted on the Lord. Remember kanina, he will deliver him, let him deliver him, seeing he delighted in him. But thou art, he took me out of the womb of the belly, and made me hope when I was upon my mother's breast. I was cast upon thee from the womb. Thou art my God from my mother's belly. Imagine na lang sa isang parents, hindi ko imagine dito eh. Sa isang parents, imagine na lang po, nagbubuntis kayo, tapos yung bata sa iyo dyan ay hindi lalabas yan. Manangilan yan dyan sa tiyan ninyo. So, kaya mo bang fixin yun? Parang, ang weird, no? Tapos hindi lalabas yung bata sa tiyan na manangilan dyan hanggang sa tatanda ikaw. So, ang weird. But because dahil yung bata ay lumabas sa inyong sinapupunan, ibig sabihin yung bata na yun ay ginagabay niyo ng Panginoon. Ako siguro kung hindi ako lumabas sa tiyan ng mama ko, siguro wala ako dito. Sabi ganyan ba? Sabi ganyan, simpleng realization lang na ma-appreciate natin yung goodness ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Sa verse 10, I was cast upon thee from the womb, thou art my God from my mother's belly. So be not far from me, for trouble is near, for there is none to help. Okay, next slide dyan. Sa verse 16, dito kasi sa 12, 13, 14, 15, makikita natin yung dinaranas ni Kristo. Kung hindi man ito personally, because this is one of the prophecy patungkol kay Kristo, the crucifixion of Jesus Christ, kung hindi man ito naranasan ni David, ito yung naranasan ni Kristo. So dito sa verse ano po, sa verse 18, sabi diyan, they part my garments among them and cast lots upon my vesture. Lalo pa yung napag-aralan kanina, na tinanggalan nilang damit si Kristo. Ay, tama. Tapos pinunit. May klaseng punit po ng damit. Pag once may na-disgrasya, tapos in case of emergency, kung may damit ka, pupunitin talaga yan. And ang purpose ng pagpunit niyan is for your sake. Para yung sugat or yung balik sa katawan mo ay maayos, mabigyan ng pamadali ang lunas. Ang kaibahan ko kasi dito sa depart my garments, pinunit nila yung damit ni Kristo. Ang kaibahan nito ay ito ay galit. Ikaw anong pinagsasabi mo blasphemer ka ha? Yung galit ba nila kay Kristo? So yun yung ginawa nila kay Kristo. Tayo nga salamat sir. Tayo nga may narinig lang tayo ng kakaiba, no? Ang puso natin, gumagano, tumitibok-tibok na. Tapos maya-maya, may galit na, no? Chismis, ha? Chismis ba lang, nako. Nawawalan tayo sa simbahan, no? Naapektuhan na yung pag-ibig natin sa Panginoon. Which should that? So, yung mga ganang attitude sa atin minsan ay it shows immaturity. At ano yung susi doon? Maging malagos sa salita ng Diyos. Yun ang po yung susi doon. Next tayo. Next po tayo. Kukuha lang po ako ng hintad, tapos pwede nyo pag-aralan ulit. Mabilis nyo lang po yung pag-aralan. Basahin nyo lang po yung sa Matthew chapter 27, Matthew chapter 25, and then balik kayo doon sa Psalm chapter 22. Maunawaan nyo lang po yan. Amen. Kaya kukuha lang po ako ng hintad kasi wala nang oras. For he had, sa verse 24, for he had not despised nor abhorred the affliction of the afflicted, neither had he hid his face from him. But when he cried unto him, he heard. Imagine nung si Kristo ay Diyos sa katawang tao.
Na instead naman sana siya yung, di ba, ang Diyos ay Espiritu? At then ang Diyos ay Espiritu ay hindi siya nakikita. For the thing is, si Kristo pa yung gumawa ng paraan na makita siya. Right. Makita siya, at hindi lang para makita siya, kundi ipakita niya yung grace sa sanlibutan. Na ito ako, ito yung gagawin ko. Susunod ko yung utos ng Diyos Ama. Amen. Para sa makasalanan. Amen. Para sa akin. Okay, yun po yung nangyari siya. And then, sa verse 31, last verse, verse 30, a seed shall serve him. It shall be accounted to the Lord for a generation. They shall come and shall declare this righteousness unto the people that shall be born that he hath done this. So, ito pong seed na yan ay alam na po natin na from Abraham ay nagbigay ng pangako ang Panginoon. Na mula sa seed of Abraham ay lalago at lalago yan at ang isa sa seed dyan ay si Kristo. Right. Yes. So, yung seed na yan ay naitanim na po yan sa atin. Yung salita ng Diyos ay naitanim na po yan sa atin. Amen. Kaya from the Old Testament, ang kaligtasan is by faith. Dahil sa pagitan ng panampalataya ng tao, ay siya ay nagkakaroon ng panampalataya ng kaligtasan. Hindi na siya mapapamak sa impyerno. It is not of works. It is not of works. Kaya, kung sa mga Catholic, punta mo tayo dun sa Exodus chapter 20 po. Exodus chapter 20. Tingnan lang po natin yung katuruan ng ibang simbahan na by works yung salvation nila. Kaya, actually, kahit na magtanong ka magbigay ka nga sa akin ng isang utos, di nga alam siguro. May alam na siguro, pag hindi lahat sabi. So, sabi ng mga Catholic, it is by works na maligtas sila. The thing is, kung tatanungin mo kung ano-ano yung mga works na hindi nila alam, hindi nga nila kabisado eh. Yung 10 pa lang yun hindi nila kabisado. Paano pa kayo sa buhay? Unang utos na sinabi ng Panginoon, thou shalt have no gods before me. Pangalawang utos ng Panginoon, thou shalt not make unto thee any graven image, huwag gagawa ng Diyosan na nasa langit, or kahit sa langit, sa heaven, sa langit dyan sa alapaa, or sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng tubig. Pangatlong kautosan ng Panginoon, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Ano ba ibig sabihin ng in vain dyan? Yung sinasabi natin Kristiyano tayo, and then the way how we live is not accurate of being a Christian. Isa yun sa example ng vain. Hindi lang, Diyos ko po. Hindi lang po ganun yun. Ibig sabihin, we are a Christian. So we live being a Christian. So, alam mo yung Kristiyano tayo, and then ang nakikita natin sa atin ay hindi Kristiyano. So, isa po yun ng vain. Ginagamit natin ang pangalan ng Kristo in vain. Sinasabi mo Kristiyano ka, tapos the way how you live is not accurate of your words. So, isa po yun ng vain. So, marami dyan, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery. So, hindi kasi nila naunawaan yan. At malinaw naman po sa Romans chapter 3, verse 20, yung kung ano yung purpose ng batas. Anong purpose ng batas na yan? Yung mga kautusan, yung mga commandments na yan. Sabi sa Romans chapter 3, verse 20, sige nga po, pakatli nga. Therefore, by the deeds of the Lord, there shall no flesh be justified in His sight. For by the law is the knowledge of sin. Ang purpose lang naman ng batas ay para maunawaan ng tao na siya ay lumabag na sa naisang Panginoon sa kanyang buhay. At pinaliwanag po yan doon sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 10. Amen. For by grace are you saved through faith. Tingnan po dyan. For by grace are you saved through faith. And that not of yourselves. Hindi sa iyong sarili. Hindi yung gagawa ka ng mabuti para ikaw maligtas. And that not of yourselves. It is the gift of God. Regalo sa atin ng Panginoon. Amen. Remember sa Romans chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, malinaw po yan. For by grace are you saved through faith, in that not of yourselves. Kaya sabi ng Catholic, gumagawa lang ng mabuti, namimigyan ako ng maraming pera. Pagkain, sa mga charities, namimigyan naman ako. But hindi yung way ng Panginoon to obtain salvation. Sa magitan ng panampalataya pa rin. For by grace are you saved through faith, in that not of yourselves. It is the gift of God. Regalo ng Panginoon kaligtasan. Verse 9, hindi sa gawa, lest any man should boast. Kasi baka mamaya, pag sa gawa, magmamayabang ka na sa mga tao. Magmamayabang na tayo. Right. But,
salvation is by grace, not of works. Not of works. Kasi si Kristo yung gagawa sa atin. Sa Philippians 2:13 po, okay, last verse po natin. Philippians 2:13. Kasi si Kristo yung gagawa sa atin. Now, kung hindi ang tao ay hindi siya ligtas, at kahit gagawa siya ng kahit ano bang kabutihan dyan, hindi yan magbibilang sa Panginoon. Right. Kasi nga, ang Panginoon yung gagawa sa atin, through us. Okay. Can you go dyan? For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Si Kristo pa rin ang naninibabaw sa atin. Kaya nga, nung hindi pa natin nakilala si Kristo, kahit anong kabutihan ginagawa natin, it is not counted pa rin. Right. Kasi titignan pa rin ng Panginoon na basahan. Basahan pa rin ang tingin ng Panginoon doon. But, pag simula nang kilala natin si Kristo Jesus, at tayo ay handang magpagamit kay Kristo, sabi ni Kristo, siya yung gagawa sa atin ng kabutihan. Amen. So, yung good works, magre-resulta na lang doon sa ating kaligtasan. Magre-resulta, yun na yung resulta ng ating kaligtasan na nagawa kay Kristo. So, good works. So, hindi na po tayo naliligaw dyan, paulit-ulit na lang po yan. But the thing is, pag ikaw ay nasa actual na may makausap ka na ang salvation is by word, ay hindi mo na ito may isip. Mawawindang na tayo. Kaya it takes exercise. It takes, familiar mo yung mga verses na nagtuturo sa atin ng katotohanan. Ang mga bagay na yun ay hindi na bago sa atin yan, luma na yan. Pero bago pa rin sa ating pamumuhay. I mean, ibig ko pong sabihin ay, paulit-ulit natin yan narinig. Sa atin lang is to understand, para hindi tayo maligaw. Kaya yun nga ang paalala sa atin ni Peter na ang mga maling teachers ay nagsisimula sa loob nyo mismo. Na kung hindi tayo aware, wala tayong personal studies pagdating sa doktrina ng ating Panginoon, paano natin malalaman na yung nagtuturo sa atin ay tama pa yung tinuturo niya? Right, tama. Kaya we have to be aware. Ang pag-aaral ko sa ito ng Diyos ay ang ating pag-aaral sa ito ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating Sunday school teachers. Hindi nakadepende sa ating pastor. Although they are needed din, ibang aspeto naman sila sa ating pag-ibig sa Panginoon. But yung personal natin na pag-aaral sa ito ng Diyos ay yun po yung mahalaga. Kasi pag alam na natin yung katotohanan at may tatayo sa harapan natin na magtuturo sa ito ng Diyos, paano natin ma-identify ngayon na tama kung tama ba yung tinuturo niya? Right, tama. Nasa atin mismo hindi natin alam yung tama at mali. Kaya we have to be aware. Kaya mabilis lang po ang oras, marami pa sana discussion. But we have not enough time to continue. May tanong po ba kayo? May tanong po kayo? Wala. Wala na. Malinaw po yung ba yung discussion natin? Amen. Prophecy. Wala nangyari sa bagong kapag. Sige po, tayo mag-closing prayer. Tayo pinakayo po. Malalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong kanakilala sa aming buhay. Kami ay hindi karapat-dapat makatamo sa kaligtasan na ito. But because of your grace, you have sacrificed yourself para sa amin. Salamat, Kristo, sa iyong pagtsatsaga sa amin na kami dapat ang itawag sa krus. Dahil sa iyong kabutihan, binigyan niyo kami ng pansin. We are nothing, dear Lord. Kaya sa umaga na ito, Panginoon, we appreciated your goodness. Bago kayo pinako sa krus, ikaw ay dinuraan, sinipa. Luray-luray ang iyong katawan. Naligo kayo ng dugo. Because sinalo mo yan para sa aming kasalanan. Yes. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na ito. At salamat at binigyan niyo po kami ng puso at kaisipan na maunawaan ninyong salita. At sa mga simpleng mga katuruan ninyo mula sa inyong salita ay ito'y ang ninaunawaan. Minsan, Panginoon, dumarating sa buhay na kahit kaano pa nakabang pages ang binabasa namin, but without understanding na nakakalungkot pa rin. But sa mga simpleng verse na ito na pinag-aralan namin sa umaga na ito, salamat, ito'y aming naunawaan. Ito'y buhay sa aming isipan. Kaya purihin ka sa aming buhay, sa aming mga pastor, patuloy mo po siyang ingatan sa aming pagmaneho. Bigyan ng kalakasan, spiritual, physical, sa aming salita mamaya. Prepare our hearts and mind to accept the truth. Ituwid ang aming baluktot na kaisipan, linisin ang aming maruming puso, at
bigyang saysay aming paglilingkod sa inyo. Yes. Purihin ka sa buong araw na ito na ang paglilingkod sa inyo. Sa inyo po ang magpupunod pa salamat. Salamat Kristo. Bigyan niyo po kami ng panampalataya at nagkaganan ng panampalataya. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. This all we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.